Habang papaalis ang prinsipe ng Skybull Tribe kasama ang kanyang alagad, tinanong naman sila ni Gu Xuanchen na kung pinahintulutan niya ba raw sila na umalis. Napalingon na lang sa ating bida ang alagad habang ito'y pinagpawisan, napasambit na lang siya sa kanyang amo na prinsipe ng Skybull Tribe. Bigla naman sila ginamitan ni Gu Xuanchen na malakas na aura para sila'y dagmain habang ang alagad ay napasigaw na lang ito sa nangyari sa kanilang dalawa. At hawak-hawak na nga sila ng ating bida gamit ang malakas na aura at sabay inutusan sila ni Gu Xuanchen na sila na raw ang mag-asikaso o pumihil sa ibang lahi na kung mayroon pa na magtatangka na pakasalan si Princess Yu Jingho ng Nine-Tails Fox Tribe. Habang ito'y nagpapalabas ng aura, nagsalita ulit ito sa kanilang prinsipe ng Skybull Tribe na kapag raw hindi nila nagawa ang kanyang pinag-uutos ay may paglalagyan raw sila at bibigyan lang niya sila ng 3 araw. Kasabay din na tinapon sila ng ating bida at umalis na raw sila prinsipe ng Skybull Tribe at sundin nila ang kanyang pinag-uutos. Namangha at parang 9 love na si Yu Jingho sa lakas at katapangan na pinakita ng ating bida kanina. Tinanong naman siya ni Gu Xuanchen na kung pwede na raw ba sila umalis habang si Yu Jingho ay para wala pa sa sarili dahil ito'y nag-iisip na naasikaso na raw ng ating bida ang kanyang problema na mapakasal sa mga hangal ay pwede na siya magtungo sa Monster Emperor Bill para ito'y makuha. Kaya sinagot na niya ang tanong ng ating bida na syempre raw pwede na sila'y maglalakbay o umalis ng ating bida. Habang sila'y paalis doon, yumandar naman ang kahangalan ng prinsesa ng Nine-Tails Fox Tribe dahil sinabihan niya si Gu Xuanchen na pinagtanggol raw siya ng ating bida sa mga hangal na nagtangka na puwersahang pakasalan siya. Dagdag pa niya na kung may gusto na ba raw ang ating bida sa kanya. At masaya ito at sigurado raw tama ang kanyang naisip at nagtagumpay siyang maakit si Gu Xuanchen, sabay pinuri niya ang kanyang sarili. Ngunit kabaliktaran naman ang kanyang iniisip dahil pinutol na ng ating bida ang kanyang himahinasyon at umalis na raw sila habang si Princess Yu Jingho ay napanganga na lang. Makalipas ang 7 araw, nandoon na nga sila Gu Xuanchen at Princess Yu Jingho sa Peace City habang may sumisigaw doon ng kanyang paninda na Ultimate Grass Transformation. Nagsalita si Princess Yu Jingho na matapos raw sila makapunta rito sa Peace City ay malapit na sila sa Tianyuan Mountain. Dagdag pa niya na makikita raw ang Monster Emperor Bill sa Tianyuan Mountain. Nagtanong naman ang ating bida sa prinsesa na kung bakit raw mayroong mga tao rito sa lugar na ito. Sinagot naman siya nito na ang syudad raw na ito ay binubuo ng mga bayani ng tao at ang City Lord rito ay nagbabawal na mag-away rito sa Peach City, kaya malaya ang mga tao na makapunta rito at naging sikat ang lugar na ito sa tawag na City of Peace. Nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na ang mga tao raw rito ay hindi masusukat ang mga kakayahan nito dahil ang mga tao na iyon ay nakagawa ng syudad rito sa Monster Realm o lugar ng mga monster. Habang dumadaan sila ni Gu Xuanchen at ang prinsesa, doon ay mayroong nakaupo doon na lalaki na nakasombrero. Ang lalaki na ito ay napansin naman ito ng ating bida. At sabay nga na nagtitigan ng dalawa at habang sila ay hindi nagsasalita. Matapos nun naabutan na ng gabi sila Gu Xuanchen sa kanilang paglalakbay at tanaw na nila ang bulkan doon na parang nagliliyab. Habang sila'y naglalakbay, napatakbo na lang si Yu Jingho sa kadahilanan hindi ito makahabol sa ating bida. Nagsalita si Princess Yu Jingho na ang Monster Emperor Bill raw ay buong taon ito na pinapakain ng Monster Emperor Blood, kaya nagtataglay na ito ng spiritual wisdom o karunungan. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay binubuo ng apoy, kaya habang sila'y palayo ang temperatura o init rito ay lumalakas. Kaya hindi na raw niya mapuprotektahan ang ating bida sa kanilang paglalakbay sa lugar na ito. Napatawa na lang si Gu Xuanchen sa mga sinasabi nito, kaya naiirita ang prinsesa dahil pinagtawanan lang siya ng ating bida kahit seryoso siya na nagsasabi. Makalipas ang ilang oras na paglalakbay nila, si Gu Xuanchen na lang ang nagpapatuloy sa paglalakbay doon. At nandoon na nga siya sa harap ng bulkan habang mayroong nagliliwanag doon. Ang nagliliwanag naman na yun ay ginamitan ni Gu Xuanchen ng itim na enerhiya. Ang Monster Emperor Bill pala ang nagliliwanag doon sa bundok na iyon at ito ang ginamitan ng ating bida ng Black Energy. Hinila na nga ni Gu Xuanchen ang Monster Emperor Bill gamit ang Spiritual Energy o itim na enerhiya papunta sa kanya. Nahawakan na nga niya ang Monster Emperor Bill at napaisip naman ang ating bida na kung ito na ba raw ang Monster Emperor Bill. Bigla naman sumabog ng makapal na dilaw na enerhiya ang Monster Emperor Bill sa harap ni Gu Xuanchen.
Dahil sa nagpasabog o nagpalabas ng makapal na enerhiya ang Monster Emperor Bill, na sabi na lang ng ating bida na ang pangyayari raw na ito ay nangangamba siya na matatagalan siya rito. Punta naman tayo sa Monster Royal Family Territory. Tanaw naman doon ang pagsabog ng enerhiya doon ng Monster Emperor Bill. Kaya ang mga mamayan doon na mga monster ay nagpanik dahil mayroong nilalang raw doon na nagpagising sa Monster Emperor Bill, kaya ibalita raw nila ito sa kanilang mga elder. Punta naman tayo sa seclusion room ng Monster Royal Room habang mayroong nag-cultivate doon. Ang nag-cultivate pala rito ay isang elder pala ng Monster Royal Tribe. Habang nagku-cultivate ang elder, bigla naman itong nakaramdam ng malakas na aura at nasabi na lang niya na kung ito ba raw ang aura ni Holy King Hefang at na kung umakyat na ba ito ng level ng realm. Bigla naman mayroong pumasok doon na isang cultivator at binalita nito sa elder na hindi raw ito maganda dahil raw nagising na ang Monster Emperor Bill. At sundan raw siya ng elder para mapuntahan na nila yon. Nakapunta na nga sa Tianyuan Mountain ang elder ng Monster Royal Tribe at kasama nito ang mga alagad nito, at biniro naman sila ni Yu Jingho na kung magpaparade ba raw sila ng elder rito sa mountain dahil sila ay marami. Dagdag pa niya na hindi niya gustong madisturbo ang elder, ngunit ang noble guest raw ng kanilang Fox Tribe ay namamasyal doon sa mountain, kaya sa iba na lang raw dumaan ang elder at mga alagad nito. Napasambit na lang ang elder na kung ito ba raw si Princess Yu Jingho ng Nine Tails Fox Clan. Sabay sabi na kung ang Fox Clan ba raw ni Prinsesa Yu Jingho ay makikialam sa kanilang mga usapan o tungkol sa Monster Emperor. Dagdag pa niya na kung naiintindihan ni Princess Yu Jingho ang kanyang sitwasyon ay umalis na ito, kasabay din naghanda ng atake ang elder. Ngunit hindi pa naka-atake ang elder, mayroong umatake na sa kanilang gilid, na pansin naman nila ito kaya hindi natuloy ng elder ang kanyang hinandang atake. May ideya naman ang elder kung sino ang umatake, pero tinanong pa rin niya ito kung sino raw ang dumating. Sa pagdating ng nilalang na umatake kanina ay nagsalita ito na dahil raw walang kwalifikasyon si Yu Jingho na makisali sa laban, kaya siya na raw ang haharap sa kanila. Dagdag pa niya na kung ano ba raw ang tingin sa kanya ng elder ng Monster Royal Tribe, at habang ito'y humahawak sa kanyang sombrero. Nakikilala at familiar naman ito ng elder ng Monster Royal Tribe, sabay sabi na kung ang nilalang ba na ito ay ang Lord ng Peace City. Sinagot naman siya nito na ang treasure raw na tulad ng Monster Emperor Bell ay nagising, kaya na kung paano raw siya mawawala rito sa lugar na ito, kaya nagsalita ang elder ng Monster Royal Tribe na kung sigurado ba raw ang Lord ng Peace City na makikisali at pipigil ito sa kanilang Monster Royal Clan. Nasabi na lang ni Yu Jingho na ang Monster Royal Tribe raw ay nagtatangka ito na nakawin ng Monster Emperor Bell, kaya magmadali siya na ibalita ito agad sa kay Gu Xuanchen. Sabay tumakbo na nga si Yu Jingho patungo sa ating bida, kaya na-alerto na ang elder ng Monster Royal Tribe. Habang ito'y sumusugod, nag-utos naman ang elder sa kanyang mga alagad na wag raw nilang hayaan makaalis si Yu Jingho at habulin na nila ito. Pinigilan naman sila ng Lord ng Peace City gamit ang atake nito. Kaya nagalit naman ang elder ng Monster Royal Tribe sa pakikialam ng Lord ng Peace City. Nagsalita naman ito na sugurin raw siya ng elder dahil sa libong-libong taon hindi siya nagkaroon ng laban kahit sino man, kaya nais niya raw subukan ang lakas ng Monster Clan ngayon. Punta naman tayo sa lugar kung saan si Gu Xuanchen sa Tianyuan Mountain Peak, habang ang Monster Emperor Bell doon ay lumulutang at walang tigil na nagpapalabas ng malakas na enerhiya. Bigla naman lumitaw ang presensya ni Xiaoming sa harap ng ating bida at nagsalita ito na wag raw mag-alala ang kanyang master dahil tutulungan niya ito. Kaya pinalabas na ni Gu Xuanchen sa picture of Qingyan River and Mountain si Xiaoming at masaya ito. Sabay tinangka niyang yakapin ang kanyang master at miss na miss niya na raw ito. Pinigilan naman siya ni Gu Xuanchen at sinabihan niya ito na kung may ideya ba si Xiaoming para malabanan ang Monster Emperor Bell. Mayabang naman niya na sinabi sa kanyang master Gu Xuanchen na ang Monster Emperor Bell raw ay kanyang kalahi, kaya pareho raw sila ng source ng kapangyarihan na kinukuhaan. Dagdag pa niya na kahit matanda sa kanya ang Monster Emperor Bell ay sinabihan naman siya ng kanyang master na mag-cultivate sa picture of Qingyan Mountain sa ilang taon at sumunod naman siya, kaya ang kanyang lakas ay lumakas ng ilang ulit, kaya matutulungan niya na ang kanyang master. Pinuri naman ng ating bida si Xiaoming at ipakita raw ni Xiaoming ang resulta sa kanyang pagkukultivate ng ilang taon sa kanya. Kaya ito'y sumugod na at mayabang itong nagsalita na madali lang raw niya maaasikaso ang Monster Emperor Bell na walang kahirap-hirap.
At kasabay din na pinalibutan niya ng baging ang Monster Emperor Bell. Kaya ito'y nagising at naalerto sa pinaggagawa ni Xiaoming sa kanya. Bigla naman dumating si Yu Jingho at binalaan niya na mag-ingat raw ang ating bida. Narinig naman ito ng dalawa. Naabot naman ng alagad ng elder si Yu Jingho kasabay din niya na inatake ito. Dumipinsa naman si Yu Jingho dito. Ngunit napasukan na lang ito ng dugo dahil hindi niya kinaya ang atake ng alagad sa kanya. Habang ito'y nakatanggap ng pinsala, nagsumbong naman siya sa ating bida na ang Monster Royal Tribe raw ay nagnanais na makuha ang Monster Emperor Bell at ang umatake raw sa kanya ay party rin ito ng Monster Royal Tribe. Nagsabi ang alagad na ang Monster Emperor Bell raw ay hindi pagmamay-ari ni Yu Jingho kaya ibigay na raw niya ito sa kanya. Matapang naman na sinabi ni Yu Jingho na hindi raw niya hahayaan na makalapit ang mga idiot sa Monster Emperor Bell. Pasiga naman na nagsabi si Xiaoming sa kanyang master Gu Xuanchen na ito na raw ang pagkakataon na makuha ng ating bida ang Monster Emperor Bell. Kaya kumilos na nga ang ating bida para asikasuhin ang Monster Emperor Bell. Kasabay din na nahawakan ito ni Gu Xuanchen kaya ito'y napasigaw na lang sa sakit. Kaya kinagat niya ang ating bida sa kamay pero sinabihan lang siya ng ating bida na ang ngipin nito ay hindi malakas kaya hindi niya raw magasgasan ang kanyang kamay. Napaiyak na lang ang Monster Emperor Bell dahil ito'y walang magawa at sinabihan ito ulit ni Gu Xuanchen na wag raw ito mag-alala at sumunod lang raw ito sa kanya at hindi niya ito tatrituhan ng masama. Nagpalabas naman ulit ng dilaw na enerhiya ang Emperor Bell habang ito'y hawak peren ng ating bida. Napansin naman ito ng elder ng Monster Royal Tribe at napasigaw na lang ito at seno raw ang nilalang na nagtatangka na pasukuan ng Monster Emperor Bell. Kaya hindi na niya pinansin ang katunggali niya na Lord ng PCT at nag-utos na ito sa kanyang mga alagad na puntahan na raw nila ang Monster Emperor Bell at pigilan nila ang nilalang na yon. Habang ito'y papunta sa kinaroroonan ng ating bida, na sabi na lang niya na kapag raw makuha ng iba ang Monster Emperor Bell tiyak raw na sa hinaharap makukontrol na sila ng iba. Bigla naman lumitaw at inarangan naman sila ng Lord ng PCT at nagsalita ito na mas maganda raw nilang gawin ng elder ay ingatan na lang nila ang kanilang mga sarili. Kasabay naman na umatake ang Lord ng PCT ngunit ang alagad lang ng elder ang natama nito sa kadahilanan hinagis ito ng elder para lang maligtas niya ang kanyang sarili. Habang umaalis ang elder ng Monster Royal Tribe, nagbitaw naman ito ng salita sa kanyang alagad na kanyang sinasakripisyo na hindi raw nila kakalimutan ang pagsakripisyo ng kanyang alagad. Kasabay din na umalis na ang mga ito. Ngunit pagdating nila doon, hawak na ni Gu Xuanchen ang Monster Emperor Bell kaya nasabi na lang ng elder ng Monster Royal Tribe na kung huli na ba raw siya. Bigla naman lumitaw at nakahabol ang Lord ng PCT at papunta na ito sa ating bida. Kaya binalaan ni Yu Jingho na mag-ingat raw si Gu Xuanchen at nasabi ito ni Yu Jingho sa kadahilanan kala niya kalaban ang Lord ng PCT na papunta na sa kanila. Sa harap nila ni Gu Xuanchen bigla naman binati niya at tinawag niya na master ang ating bida. Nagulat naman si Yu Jingho sa pagtawag ng Lord ng PCT sa kay Gu Xuanchen na master. Pinatayo naman ito ng ating bida at nagtanong naman si Yu Jingho na kung bakit raw tinatawag ng Lord ng PCT na master si Gu Xuanchen. Di naman ito sinagot ng ating bida dahil long story raw. Nasabi na lang ng elder ng Monster Royal Tribe ang Lord raw ng PCT ay tinatawag nito si Gu Xuanchen na master at nasa tabi rin ng ating bida si Princess Yu Jingho kaya ito'y napaisip na kung ganun raw ay maaring descendant raw ang ating bida ng Monster Queen na ang nagligtas ng Fox Clan. Kasabay naman na sinabihan ng elder si Gu Xuanchen at tinawag niya itong brother. Sabi pa niya na kung ang ating bida ba raw ay descendant ng Monster Queen sa labas at nagpakilala ito na siya raw ang Great Elder ng Monster Royal Tribe at sila raw ng ating bida ay magkababayan. Kaya nagsabi ito na mahirapan raw ang ating bida sa pamumuhay sa labas kaya naipaubaya na raw ng ating bida sa kanya ang Monster Emperor Bell at para siya na raw ang mag-aasikaso sa ating bida na makapunta sa kanilang clan at doon ito mag-cultivate at ipakilala pa niya ito sa mga matataas na opisyal doon sa kanilang clan at ano raw sa tingin ni Gu Xuanchen sa kanyang sinabi. Nakisali naman sa usapan ng isang alagad ng elder na hindi raw kayang protektahan ng ating bida ang Monster Emperor Bell kaya ipaubaya na raw niya sa mga elder at matutulungan pa ng mga elder ang ating bida na umangat ng realm sa hinaharap at pabor raw ito sa ating bida. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na mayroong nagsabi raw sa kanya na ang Monster Emperor Bell raw ay kayang supilan o makontrol ang lahat ng angkan o pamilya ng Monster Emperor at sila raw ay nagkaharap ng elder.
Kaya susubukan niya raw ang Monster Emperor Bell sa kanila ng Elder at mga alagad nito. Kasabay din na ginamit na niya ang Monster Emperor Bell. Kaya nagpalabas ng dark energy ang Monster Emperor Bell kasabay din na napahawak sa ulo ang mga alagad ng Elder sa kanilang naramdamang sakit at napaluhod na lang sila. At sagudin raw siya nila kung may tapang pa ba raw ang Monster Royal Tribe at kasabay din na tumawa ang ating bida. Pasiga nilang sinabi na magmadali na raw sila na magsitakas dahil sila'y nangamba na sa kanilang buhay. Naramdaman naman ng Elder ang aura ng Monster Bell na papunta sa kanya kaya nilingon niya ito at nasabi na lang ng Elder sa kanyang pag-iisip na hindi raw ito maganda. Makalipas lang ang ilang segundo na daganan na nga siya ng Monster Emperor Bell kaya siya ay napasigaw na lang sa sakit na pasuka ito ng dugo. Matapos ang Elder na pinsala ng Monster Emperor Bell. Napansin naman ito ng kanyang mga alagad kaya sila'y huminto sa pagtakas sa kadahilanan sila'y nag-alala sa kanilang Great Elder. Bigla naman pinapunta ni Gu Xuanchen ang Monster Emperor Bell at nasaksihan naman ito ni Yu Jingho. At nung nasa kamay niya na ang Monster Emperor Bell, nagsalita ito at nag-utos na ngayon raw ay sumunod na raw ang lahat ng Monster Clan sa utos ng Fox Clan kung hindi raw mananagot sila sa Monster Emperor Bell. Nasabi na lang ng mga monster ang kanilang katawan raw ay hindi na nila makontrol. Nabigla naman si Yu Jingho sa pinaggagawa ni Gu Xuanchen at parang hindi pa ito naniniwala sa kanyang nasaksihan. Bigla naman nagsiluhudan ang mga monster at payag raw sila na paglingkuran ang kanilang master na si Yu Jingho. Sinabihan naman ng ating bida na kung satisfied na ba raw si Yu Jingho sa pagtupad niya sa kanyang pangako. Kaya si Yu Jingho ay namula na lang at nasabi na lang niya na ang bitag raw na ito ay worth it naman. Makalipas lang ang ilang araw. Nasa Hangfo Inn na nga sila Gu Xuanchen at nasabi na lang ni Yu Jingho na ngayon raw ay nasa katapusan na sila. Si Xiaohu pala ang pangalan ng City Lord ng Peace City at nagsabi si Yu Jingho na naobserbahan niya raw ang kakayahan ni Xiaohu na ang sword skill nito ay pareho at related sa Chen Yusek at noong 10,000 years raw na nakalipas ay lumitaw ang founder ng Peace City at ito ay si Luo Tianyuan isang henyo at ito'y nawala sa Chen Yusek. At alam niya raw na may alam ang City Lord sa sekreto ng henyo na lumitaw na henyo noon. Biglang napabuga na lang ang City Lord matapos niya na marinig ang sinabi ni Yu Jingho sa kanya. Kaya nagsalita na ang City Lord na ang totoo raw at ang sinasabi nila na henyo ng Chen Yusek ay siya iyon nagulantang na lang si Yu Jingho sa kanyang nalaman. At noon raw ay naniniwala raw siya na siya ang nag-iisang pinakamatalino sa buong human being o siya ang pinakamatalino sa lahat ng tao kaya matapos raw niyang marating ang threefold law ng isang taon ay pumunta agad siya sa Holy River para magpasapalaran sa hamon ng dating Lord ng Holy River na maintindihan ang buong Holy River. Ngunit at dahil sa taas ng kanyang pangarap nabigo siya na matapos niya ang hamon ng Lord ng Holy River. At nung panahon na yon ay tumanggi siya na maging slave ng Lord of Holy River kaya siya ay tumakas doon at pumunta sa Monster Realm ng mag-isa at tinago niya ang kanyang pangalan at hindi niya inaasahan na na-establish doon ang Peace City ng disgrasya lang. At ngayon raw ay mahirap na raw sa kanya na tanawin ang kanyang nakaraan. Nagsalita si Gu Xuanchen na dahil raw sa mga hadlang ng Holy River ay hindi maabot ng City Lord ang Earthly Yin Realm kaya bilang regalo niya sa kanya ay tatanggalin niya ito. Kasabay din na tinanggal na ng ating bida ang mga hadlang ng Holy River sa City Lord. Nagulat naman ang City Lord sa kadahilanan unti-unti na nawala ang kanyang restriction o mga hadlang ng Holy River na umangat ng realm. Nagpasalamat naman ito sa ating bida at ang araw na ito ay hindi raw makakalimutan ng kanyang Luo clan. At ang bagay raw na ito ay ang unang bayad niya sa kabutihan ng ating bida sa kanya. Ito raw ang Chenyu Order at ang may hawak raw na Chenyu Order na ito ay pwede na makapasok at makalabas sa Chen Yusek at pwede rin ito gamitin para utusan ng Quan Yusek na paakyatin at pababain. Nagulat naman si Yu Jingho na ang may hawak raw ng ganitong order raw ay isa sa mga 5 superpowers kaya isa ang Chen Yusek doon sa 5 superpowers ng Sacred Domain. Ang 5 superpowers raw ng Sacred Domain ay nangingibabaw at malakas pa ito sa 7 Holy Sect at ang puwersa raw na ito ay ang nangungunang puwersa sa Sacred Domain at sila raw ang may control ngayon sa Tianyuan battlefield.
At ang Luo family raw ay party ng Chenyu sect at mayroon din doon na Dongfang family at Tianlan sect at ang dalawang sekta na ito ay konektado dahil sa makikipagkasal nila at ang entrance raw ng Tianyuan battlefield ay binabantayan ito ng Golden Sword sect at Eternal sect at kada taon raw na nagbubukas ang Tianyuan battlefield raw ay sa loob doon ay may lugar na pwede mag-cultivate doon sa Tianyuan tree. Dagdag pa niya na nabalitaan raw niya na ang Demon Clan raw ay hindi nasiyahan sa 5 major forces kaya lumitaw at bumangon ang bagong Dark Dragon Lord at matapos nito matanggap ang inheritance ng Demon God ay pinag-isa niya ang Demon World or Demon Clan mga lords parang ang sinasabi niyang bagong Dark Dragon Lord ay ang ating bida. Kaya sa pagbubukas raw ng battlefield raw ay may posibilidad na madyugo ang laban doon. At hindi pa yan ang alam niya dahil nalaman niya rin na sumikat ang Nine Heaven Sect kaya maaring ito ang magiging ika-6 na largest four forces ng Nine Heaven Sect ang hindi nila alam mga lords ang pinag-usapan nilang Nine Heaven Sect at ang Sect Master nito ay nasa harapan lang pala nila umiinom ng kopi na si Gu Xuanchen. Nandoon na nga sila Gu Xuanchen sa labas ng Peace City at hinatid sila doon ng City Lord. At hindi raw makakalimutan ng City Lord ang pagtatagpo nila at kapag raw sa hinaharap ay mayroong mangyayari sa dalawa ay tutulong raw siya.